guys, panibagong vlog, panibagong araw, panibagong vlog. Happy Monday Santo po. Habang maghihintay po ako ng aking anak dito sa mall, ay magpa-vlog po muna tayo ng kaunti. Kasi nakaka-boring naman kapag hindi po tayo habang naghihintay po po sa kanya, alauna daw yung lunch namin ngayon. So, shout out po sa inyo lahat, sa aking mga minamahalang na subscriber, sa viewers, sa mga W's, kaibigan ng hindi rin ko lang shout out. Nandito po tayo sa mall habang nagcha-charge po tayo ng phone at shout out po. Naikwento ko na po sa inyo yung buhay ko po doon sa Showcase. Ngayon po ay maghihintay po ako ng aking anak. Kasi nag-lunch po kami bago po ako umuwi sa Showcase. Dalawang gabi po ako sa hotel. Thank you po sa mga nakapanood po ng aking live po ng 2 nights, 2 mornings po na lumaki po yung aking WH at saka yung aking watch hour. Watch hour po ay lumaki po. Nagkaroon po tayo ng views sa dalawang gabi ko pong pagla-live at saka dalawang araw pong umaga na nag-live ako na hindi sa bus ay lumaki po ang aking yan po yung inaano ko po na kapag nakapag-live po ako ng gabi, marami pong pumapasok kasi sa araw po kasi na nasa trabaho po lahat Ganon din po yung sa Amerika po ay nasa trabaho din po pagdating sa araw, nasa trabaho din po lahat. So kung sa Pilipinas naman po, umaga din doon, mayroon din po pumapasok. So yung hindi ko po napapasokan ng mga live kagabi po, na-play ko po sila lahat. Na-play ko po yung mga, hindi ko po na-play lahat, pero na-play ko din po yung iba. Yung naunang kasi pag sinugod po kasi ako ng mga ibang channel na sumusugod sa aking katulad ni Kilay at saka ni Ron Away, yun po yung hindi ko masyadong makuha yung tapos si Kuya o nakatambay palagi so marami pong umano sa aking kanina. So ngayon po kaninang umaga para makapag-live din po ako ng maaga, na-mute ko po yung aking live, nag-live po ako ng 5 o'clock. So katatapos ko lang din po ay nakakuha din po ako ng view. So thank you po sa 12,000 na ating pong subscriber ngayon. Happy 12K58 po. Naka 12K58 po tayo. Ang ating subscriber po ngayon naka 12,058 na po ang ating subscriber. Happy 12,000. Congratulations to me po. Yung views ko po ay tumaas na naman po ng 54.9K. Ang WH natin po ay 315. Tumaas po ng kaunti dahil nga sa dalawang araw ko pong gabi na nag-live po ako at saka dalawang araw po na nag-live po ako ng umaga. Kahapon po hindi po ako umalis ng hotel, doon lang po ako natutulog po ako doon kasi nga sa shelter po palagi po akong bumabangon sa gabi, up and down din po ako sa aking tinutuluyan po. So, saka masungit din pong ibang mga doon po. Marami naman pong ang mga buhay po doon sa shelter po ay may mga trabaho po yung iba. Yung mga matitino po, may mga trabaho po. Ang wala pong mga trabaho, yun po yung nag-i-stay ng hotel o ng shelter na shelter to shelter po sila. Pero sa akin pong kalagayan, umuwi lang po ako doon para matulog, minsan kakain. So ang araw ko lang po talaga doon na mag-stay ako minsan ay Sunday, mag-stay ako ng Sunday minsan or Friday minsan. Pero itong week na to po, wala po ako doon palagi araw-araw.
Kasi bukas yung trabaho ko po bukas ay 10 to 4. Tapos sa Merkulis 10 to 4. Tapos po sa Webis po 10 to 4:45. Ang Sabado naman po ay 10 to 5:30. So late na po ako umuwi ng mga araw na yun. Tapos po sa Friday, lalabas din po ako kasi mayroon po akong appointment. So sa Friday po hindi ako masyadong magmamadali. So sasakay po ako ng bus, gigising po tayo ng 5:30, 4:30. Kung hindi ko man masakay ng 6:40 yung bus, maglalakad na lang po ako. Kasi total din po mga 7 something na rin po tayo kapag nag-take yung bus. So, yan po. Thank you po so much sa inyong lahat. Sa wala pong sawang sumusuporta ng aking channel. Maraming salamat sa hindi pa po nakapag-subscribe versus subscribe po my channel at hit na notification bell para ma-update kayo sa aking mga bagong upload. And thank you po so much sa aking mga pinakamamahal na mga subscribers, silent viewers, sa mga views. Kaibigan magtindi, ito na po ang buhay ko ngayon. Makipagkita man ako sa aking mga anak, sisikapin ko pong mayroon po akong cash para hotel po tayo at maka-stay po ko. Ito na lang po yung gagawin ko. Sana po ma-approve din po ako sa aking apartment para ganun na po yung gagawin ko. Magla-live po tayo ng mahaba. Hindi na po ako nakapag-live ng mahaba simula ng Saturday night lang, tapos Sunday night, tapos Friday, Sunday morning, tapos ngayon po, yun po yung pinakamahaba po natin live po, simula po nang napunta po ng shelter. So thank you po, hindi ko po kinahihiya na naging homeless po tayo. Hindi ko po ito ginusto pero wala po akong magawa. Hindi po ako masyadong makikipagkaibigan sa kapwa Pilipino natin dahil mga high pride po sila. Nakala po kasi nila, nakatira sila ng mansion. Yung pala, yung buhay nila ay shelter to shelter na po, palipat-lipat na po sila ng shelter. Yung Pilipina po na homeless din, na nakipag-away po ng kapwa homeless na Pilipina na nagpapulis po ng Pilipina, ay nawala na po doon yung Pilipina. So itong isang matandang Pilipina po na nakikipag-away din po sa akin, siya po yung nangunguna, ako po ay umiwas po ako sa kanya dahil hindi na po niya ako kinausap. Kaya naramdaman ko pong ayaw niya sa akin, kaya hindi ko na po siya kinukumusta, hindi ko na po siya kinakausap, at hindi ko po siya ginagalaw. Pero ako po palagi niyang inaano. So babak ko po muna ako, hindi ko po siya masyadong dahil alam kong na mayroon siya malaking problema. Pero kapag nasagad na rin po ako, wala na rin po akong sasantuhin. Lalabanan ko na po siya, wala po akong wala na po akong pakialam kung matanda po siya, kung ano po yung pinagdaanan niya sa buhay. Basta ang alam kong nasa lugar po ako, hindi po ako nakipag-away sa kanya. Pilipina po siya, matagal na po siya sa shelter. Lipat-lipat na po siya ng mga shelter. Alam niya po ang buhay sa shelter. Kain tulog lang po yung matanda na yun, guys. Kain tulog. Palagi niya akong inaano. Pero yan po yung gusto ko po. Na wag niya akong sagarin dahil marunong din po akong lumaban. Pero marunong din po akong magpapasinsya. So ito po ay isang Pilipina din yung, at tatlo na lang po kaming Pilipina at 3 lalaki po doon. Yeah. 3 Pilipina at 3 lalaki. Mayroon pong isang lalaki doon na nagtatrabaho na parang either nurse or care home kasi naka-uniform siya palagi. Tapos yung isa may kidney failure po na nandyan din po siya sa shelter. Yung isa naman parang may something din kaya hindi po siya nagtatrabaho. Yung isang parang nurse ay nagtatrabaho po siya. So 2 Pilipina. Sa aming 3 Pilipina din po, ako lang din po may trabaho, yung 2 wala. So bali 6 kami na Pilipino po dyan. Hindi ko po kilala yung isang Pilipino.
na nagtatrabaho po, hindi ko po siya kilala. Yung kilala ko lang po, yung minsan inaano ko po ng pagkain, yung si Christian po na may kidney failure. Yan po yung nagdadialysis po siya. Yan po yung aking minsan inaalok. Pero yung isa po hindi ko po kasi tahimik din yung isa, hindi po umano yung isa, tahimik lang po. Yung isa naman na pinaalis po, nalalaman ko lang po na pinaalis yun at hindi nirekomenda ng ibang shelter. Dahil nagbibinta pala ng mga pagkain na binibili niya sa tindahan at ibinibinta doon sa shelter sa mga tao. So, kaya po hindi po sabi niya masama daw yung mahirap daw na nakikipag-anuhan siya kasi mabait siya, hindi siya tumutulong siya. Yung pala, yung tulong niya ay nagpapabayad po siya. Kaya hindi siya nirekomenda. Nasa po siya ngayon kasi. So ako naman po, wag niyo pong pansinin yung mga tao po dyan, mga special child po yan. May mga chaperon po yan. Tapos po, itong dalawang Pilipina na nasa loob po, yung isa naman may kidney, diabetes. Hindi ko po alam yung isang matanda na sa katabi ko yung naging kaibigan ko nung kung ano yung may sakit siya, parang hindi ko lang po alam basta ang gusto ko lang po nagpo-focus po ako ng sarili ko po dyan sa shelter. Nabaspasok po ako dahil sa trabaho ko po. Katulad ngayon, baka magdala na lang po ako ng pagkain na makakain ko doon pagdating kapag maaga kasi kami ng aking anak. So, yan po. Shout out po sa inyong lahat. Sa aking hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe my channel and hit the notification bell po para ma-update kayo sa aking mga bagong upload. At thank you so much sa hindi pa po. Yan po yung yung northeast po ng ating zone. So yan po yung gusto ko po sa inyo. Hindi po lahat ng sa shelter po nagagalit po yung iba dyan sa shelter kasi binibigyan sila ng bad time. So para sa akin po maganda naman ang pakikitungo sa akin kasi nag-volunteer din po ako dyan sa shelter at gumagawa po ako sa malinis po ako pag nagtrabaho. So yan po yung inaano ko po sa shelter po na sabi nga ng mga staff, maraming salamat sa pag-volunteer. You're so kind. Kasi nga sabi nga ng isa kong kaibigan na black lady na yan lang naman yung ibabayad natin dahil libre tayo sa renta. So, yan lang po yung ibabayad natin doon sa ating pagtira, yung gagawa tayo ng So, yung sa shelter po, hindi po pwedeng dudumi ka po dyan nang hindi ka po yung iba po maglinis. So, hindi po sila kung kailangan po dyan independent ang nasa loob. So kahit na may kapansanan ka or naka-wheelchair ka man o hindi basta hindi ka kailangan alagaan, yun ang tinatanggap kapag yung isa dyan na babae na talagang madumi, nagkalat po doon sa banyo, pinapahid po doon sa dingding, tapos umulit-uli na nagdumi na naman po, tapos iniwan na naman po doon ako na naman po yung naglinis. Yung una, janitor po yung naglinis, pangalawa ko po yung naglinis kasi nag-volunteer po akong maglinis ng banyo. Pagkatapos po nung naligo na naman kami at nandoon din yung babae na yun, ay itinapon niya doon yung kanyang dirty pampers sa loob. Kaya ngayon po wala na po siya dyan kasi nabasa siguro ng aking nabasa po yung aking request na concern po, lalo na po na hindi po pwedeng itapon yung kanyang dumi doon po sa garbage can dahil
doon po kami, may kumakain po sa loob ng banyo. May kumakain po sa loob ng banyo. At saka doon po kami din, minsan may kumakain po sa labas ng banyo kasi nandoon po yung microwave. May kumakain po doon. So, ang inaano lang ko po, yung concern po ay health hazard daw. Yung mga ganyan na yung mga health hazard daw po, yan po yung dapat bigyan ng pansin, yung mga ganon na kung mayroon kang dirty diapers, balutin mo at ilagay mo sa labas, doon mo itatapon, hindi doon sa loob ng banyong ano. Kasi sobra pong baho. Adult yan eh. So, yan po yung hindi available. So, yan lang po. Thank you so much sa mayroon lang po akong inaayos dito, no. So, sana po tayo pong mga Pilipino, kahit saan tayo po, kung nasa shelter man tayo o ano man yung ating dyan, dapat sana po hindi po tayo magmamataas, lalo na po kapag mayroon tayong mga kapwa Pilipino, dapat nagtutulungan po tayo. Kaso lang po, sobra pong mapagmataas po yung iba na Pilipino dyan. So yung thank God na natuwa po yung Pilipina na pinapapulis po ng isang Pilipina. Tuwang-tuwa po siya nang naalis na po yung Pilipina na yun. Pinapapulis kasi niya po eh. Hindi rin po pwedeng alisin yung aso doon sa matanda. Kasi may may service dog po yung aso. Hindi po niya pwedeng ipaalis yun. So, yan po yung ko po na bakit po mapagmataas po yung ibang Pilipina doon sa shelter nun. Mabuti pa nga yung mga lalaki, wala ka pang issue eh. Pero itong Pilipina, matagal na po sila kasi dyan eh. Yung isang naka-walker, yun po yung tumawag ng pulis po. Alam mo yung magagandang mga ugali po na hindi po
nanghingi po ng kapalit o ano man. Yung ibang lahi po, pag nakita po ako, sinasabi, she's really good, she's really good. Don't worry about the arrest. Pinapalagi niya kung pinapaalala sa akin na huwag kong pansinin yung iba. Palagi lang sa akin, she's so nice. Very, very hard worker. Malalaki man o mga babae na makakita po sa akin na ibang lahi, tuwang-tuwa po sila kapag nakikita nila ako. Kasi hindi naman talaga nila ako nakikita doon palagi, araw-araw, palagi akong nasa trabaho. Sinasabi talaga sa akin palagi na I'm a hard worker. So, pero yung iba po talaga, grabe po ang mga ugali nila. So, hanggang dito na lang po sa hindi pa po nakasubscribe. Please subscribe to my channel and hit the notification bell para ma-update kayo sa aking mga bagong upload. At thank you, hinihintay ko yung aking anak dahil maglalunch daw kami, 12 o'clock na, sabi niya 1 o'clock niya ako pipick upin, pero nagutom na po ako. Makabibili po ako ng makain kasi nagugutom na po ako. Parang hindi ko pa po mahintay. Naghihintay po ako ng aking anak na si Kevin po. Yan po yung hinihintay ko ngayon. Yung anak kong si Kevin. Si Brian po hindi po makarating sa lunch namin. Kaya ginagawa ko lang po ito. Thank you po so much for watching. Wala man tayong views. Wala man tayong anyway po, kagabi po na nag-live ako, may pumasok po sa live ko. Inad ko po siya sa Facebook. Bedridden po siya na babae. Alam mo po, ang ibang vlogger pala, para lang magkaroon sila ng malaking revenue or maraming subscriber, yung mga sumusuporta pala sa kanila, nagbabayad po. Yung mga taong sinusuportahan sila, hiningian po pala sila ng pera. May depende daw, may $50, may $100. Kasi yung ibang vlogger po, mga malalaki daw yung vlogger, yung iba nang hihingi ng pera para sumuporta din sa ibang vlogger para magkaroon po ng views at saka magkaroon po ng subscriber. Sabi ko, hindi ko ginawa yun. So ako yung nagdadabulit, hindi po ako humingi ng tulong. Hindi ko man alam kung paano magbibigay po ng mga prize po. Hindi ko po alam gagawin yun. Hindi ko po alam kung paano ko po doon sa mga subscriber ko. Wala po akong kaalam-alam dyan. Kaya kung ano man yung mga members ko, super chatter ko, ang ginagawa ko na lang po, manood na lang ako ng mga videos nila. Pero yung mga super chatter ko naman, wala silang mga videos. Kaya hindi po ako nag-aalala kasi wala po silang mga video na aking papanoorin. Yung members ko rin, ganun din po. Yung mga members ko, pumapasok naman din sa live ko po, saka nagpapalipad din po ako ng ganun. Tumutulong po ako, hindi ako nagpapano, pero kung makakapag-live lang ako, kung pag mayroon lang po ako talagang bahay, hindi ko po iiwan yung hindi po ako ganun. Hindi po, kung naaawa din po ako sa matanda kagabi na humihingi daw siya ng tulong kung sa kanyang mga sinusuportahan, pero hinamak pa po siya. So, pero para po sa akin, hindi po ako nanghihingi ng pera at ako po tumutulong. So, hindi po ako nanghihingi ng pera, guys. Walang-wala lang po ako ngayon. Kaya nga na-homeless po tayo kasi wala na po tayong lalapitan. Pag nakakuha po talaga ako ng bahay, pag hindi, this month po, hindi po tayo lalabas. Lalabas po ako sa May. Kapag wala pa po akong bahay, sa May, lalabas po ako May 9 and 10. Kapag live na naman ako ulit ng labas. Kasi birthday ni Brian yan at saka Mother's Day. Kaya lalabas ako dyan araw ng Sabado at Linggo. Sabado,
kung may pasok man ako, basta Sabado po kadil, Sunday and Monday di po ako. Kaya gusto ko pong nasa labas. And thank you po so much sa hindi pa po nakapag-subscribe. Please subscribe my channel and hit the notification bell para ma-update kayo sa aking mga bagong upload. Thank you po. Kwento Mix Vlog po. Pipick upin ako ng aking anak for lunch. Kwento po ng buhay sa loob tungkol po sa mga Pilipina. Marami pong ano. At mayroon pong bago dyan. Yung kanya daw fiancé ay kapatid niya. Middle Eastern siya po, Middle East. Tsaka may mga ano po dyan. Hindi na po ngayon masyadong maraming lalaki ngayon. Ang majority po dyan sa shelter po ay mga African American at saka Latinos. Yun po yung dalawang klaseng tao po dyan ang maraming mga African American po at saka mga Latinos, Mexicano, kahit iba-ibang lugar ng sa Latin South America po. African American at saka South America, yun po yung maraming homeless po araw-araw, marami po. Pag hindi po dumarating yung mga black people, yung African American, mga Latino ang dumarating dyan, bihira ka lang basta 8 lang kami. Ang 10% po, ang 45% yan po African American, ang 45% ay Latino. Ang 10% po, yan na po yung mix ng ibang lahi, yung katulad po ng Indian, Middle Eastern, Filipino, Samoan, marami po. Ang iba po dyan, hindi po taga rito po sa California. Mayroon pong Memphis, Tennessee, mayroon pong Texas at Georgia. Yan po. Kasi may Washington. Kasi po, yung kanilang lugar po doon, hindi po nagbibigay ng tulong, kundi ang California. Ang California kasi po, yan po ang tinatawag na Golden States. Yan po ang malalaki po. Maganda po kasi ang mga benefit dito sa California. Ang gobyerno kasi po dito sa California, tumutulong po sa mga mamahirap. Hindi katulad ng Texas, Georgia at saka Memphis, Tennessee, hindi po yun. Iba po doon. Mga nandito po nandito po sa shelter, marami po sila dyan. Yung nagkaroon po ng fiancé na brother niya, hindi ko po alam kung Iran, Pakistani, basta iba po yung lahi nila. Yung isa naman, hindi mo alam kung lalaki at babae. Tinanong na po siya, are you a man or a woman? So yun po yung po. So hanggang dito na lang po tayo. Yan ang kwento ko po ng aking buhay. Maglalans po kami ng aking anak. At ang kwento ko po sa buhay ng shelter sa bawat Pilipino pong nasa shelter po. Mga palipat-lipat na po sila ng shelter. Tapos ang yayabang pa. Sinasabi nga sa akin, nung bago akong dumating ng shelter, sinasabi, hindi daw ako bagay sa shelter. Sabi. Kasi bata pa po ako. Sabi ko, hindi na po ako bata. So, thank you po. 67 years old na po tayo. Thank you. Bye-bye. I love you guys.